beloved Boss Mike Cervera. Ewan ko, no? Bakit ba sila nagagalit dyan sa mga ganyan na imbis na matuwa po sila at nagkakasundo-sundo, mga kababayan, itong mga dating mga magkakalaban, parang ayaw nila na magkabati-bati. O, tignan nyo mga kababayan. Play natin tong panggigigil nila. Lutang! Dati galit na galit kayo sa Marcos, tapos ngayon pera lang pala katapat mo. Isa ka talagang trapo. Kung ang mga Duterte supporter nagsisi dahil nabudol ni Marcos, kayo namang mga kakampuit, pagkatapos nyong magalit, bigla ninyong hinihimas ang tumbong ni Marcos. Alam nyo mga kababayan, itong mga ito, ang gusto lang kasi nila, yung gusto nilang mangyari. Di ba ba? Oy, banat ba yung sinasabi mo na yan, baka kumain ka ng tae. Sa bagay, mukhang tae kinakain nito tignan nyo ho, mga kababayan ko. Tignan nyo ho ito. May ipapakita ho ako sa inyo. Sabi niya rito, mga kababayan, tignan nyo, ulitin natin at ating itapal sa mukha niya, yung pukengkay nung isa. Ito, mga kababayan. Ano to, Lening Lutang? Dati galit na galit kayo sa Marcos, tapos ngayon pera lang pala katapat mo. Isa ka talagang trapo. Kung ang mga Duterte supporter nagsisi dahil nabudol ni Marcos, kayo namang mga kakampuit, pagkatapos nyong magalit, bigla ninyong hinihimas ang tumbong ni Marcos. Ganon. Excuse me. Wait lang, tanggalin natin yan. Ganon ba? Bakit ito? Hayop ka. Si Mocha kasi Bakit ito? Banat bay, makinig ka sa akin bakit ito? Dating galit na galit kayo rito kay Isko. Napunta pa nga ng hamunan yan At etong si Mocha galit na galit dito dahil sa asim serye. 'Di ba? Sabi ni Isko may asim pa si Mocha Oson. Tapos galit na galit ka. Galit na galit kayo noon. Tingnan nyo mga kababayan. Bakit ito? Sumusop-sop din ng tumbong ni Isko ito. Ito. as nag-bloom si Mocha kasi nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbong president. Kaya blooming na blooming si Mocha. Excited na excited. Kanya? I'm happy for her. See? Ano na, banat bay? Di ba? Yan ang problema sa inyo. Yung gawain nyo kasi, ayaw na ayaw ninyong makita sa iba ano na? Di po ba itong mga ito'y laging nag-aaway noon? Noong eleksyon noong 2022? Hindi. Hindi. Noong panahon ni Digong. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit itong Mocha Ocean? Kayo parehas kayo ni Banat Bay. Kayong dalawa. Bakit ngayon naka-sup-sup kayo? Siya tumbong ni Isko. Kita nyo mga kababayan ko, maliwanag na maliwanag yan. Di ba, Sir Bert? Yan ang sinasabi ko kasi, na dapat, bago kayo magsalita, isipin nyo muna na maigi, baka mamaya gawain nyo. Di ba? Di ba, Tony Tibay? Alicia Duran. Di pare-parehas sila. As nag-bloom si Mocha kasi nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbong president. Kaya blooming na blooming si Mocha. Excited na excited. Putik na si Mocha. Nakasup-sup sa tumbong ni Isko. Di ba? Ayan. Sup-sup tumbong. Tuloy. Thank you. Pero, ito naman ang maganda kay Isko. Usod na natin yan. Dito. Pero, ito maganda. Sa paliwanag naman ni Isko. Paliwanag ni Isko. Marcos yan. Lahat tayo dito sa Maynila.
Kahit na si Vice President Sara yan, kahit na si President Bongbong Marcos yan, Yan. di tayo makikihalubilo sa away ng mga politika, ng mga politiko at mga partido. Yan. Bakit? Kasi sa 2028 pa yun. Oo. Katatapos na ng 2026. Tapos nangako-ngako tayo sa taong bayan na maglinis. Oh, baka masunog si Mocha niyan. Mayor Isko, parang hindi halatang sinasampal mo siya dyan. Sa sinasabi ni Isko na yan, hindi halatang pinagsasampal si Mocha. Talay. Maglilingkod tayo. So, maglilingkod tayo, then, kita mo, ang tinulong sa atin ni President Marcos. Bongbong Marcos Jr. Ay! Kita nyo? O kaharap ka pa, Mocha. Tapos sasabihin nyo si Pangulong Bongbong Marcos, tamad, walang ginagawa. Galing na mismo sa katabi mo na si Isko. Na maraming tulong ang ginagawa ni Pangulong Bongbong. Akala ko ba hindi nagtatrabaho? Magsalita ka dyan, kontrahin mo si Isko. Ayan mga kababayan ko. Ano sabi? President Marcos. Ang tinulong sa atin ni President Marcos. Kita nyo? Tinulong sa atin ni President Marcos Eka. Ang tinulong sa atin ni President Marcos. Kita mo, ang tinulong sa atin ni President Marcos. Ang tinulong sa atin ni President Marcos. Kita mo, ang tinulong sa atin ni President Marcos. Kita nyo? Bongbong Marcos Jr. Di ba nabigyan tayo ng tulong para maitatag yung PLM? Kita nyo? Para maitatag ang PLM. Kita nyo? Tulong ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Dahil sa Office of the President din naman ng MMDA. Nagkaroon tayo ng bagong ginagawa na, ha? Shout out sa mga taga-Pandacan. Ayun, ginagawa na yung ating pet park at saka senior citizen park. Kita nyo, pet park at saka senior citizen park. Sino ang tumulong? Si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo mga kababayan, kung hindi nyo napapansin, ang Pangulong Bongbong Marcos hindi na may personal. Alam naman natin, Leni Robredo, Isko Moreno, at saka si Manny Pacquiao, lahat mga kababayan, ginagawan ng tulong kahit pakalaban sa politika. Hindi ba kayo nagtataka? Yaan ang may mabuting pag-uugali at kailangang maging mamayani sa isang politiko. Yung mabuting ugali. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, may mabuting ugali ba yung vice presidenteng binoto nyo? Kita nyo mga kababayan, isipin nyo, kanina nandoon si Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. Ito naman si Isko pinagmamalaki yung mga tinulong naman sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi ng mga DDS na ampait-pait, mga ampalaya, mga bitter, wala daw ginagawa ang Pangulong Bongbong. Eto yung mga tao nagpapatotoo. Kahit saan lugar pinupuntahan ng Pangulo. Ano ho ba tawag doon? Yung po ba ay hindi pagtatrabaho? Siguro matatawag natin na hindi pagtatrabaho ay yung pong ginagawa ni Sara Duterte. Bakasyon lang ng bakasyon. Abay iniiwan yung opisina sa kanyang mga tauhan lang. Pero ang Pangulong Bongbong personal. Sarili niyang katawan yung dinadala niya, masigurado na makapagsilbi sa taong bayan. Kita niyo mga kababayan, napakalayo talaga. Kung ang pagkakaisipin natin, yung sinasabi ng iba, sinong iba? Di yung mga hinayupak ng mga DDS. Diba, Gina Inglet? Diba, Romel Gutlay? Blumabag, Corazon Cruz. Bahala kayo. Basta, bobo, tanga na lang ang hindi makakaunawa at maikukumpara, hindi marunong magkumpara sa ginagawa ng Pangulo at ng Vice Presidenteng tatanga-tanga.
Di ba? Lydia Ariola, di ba? Isipin nyo, Dolores Lopez, maigi ba? Kasi napakadali lang, napaka-basic lang neto. Walang hiya yan si Buday, sahod lang ng sahod, wala na mga trabaho. Ayan na nga, sabi ko nga sa inyo, si Sara Duterte hinalal para pagsilbihan, hindi ho para magsilbi. Di ba? Isipin nyo! Ito panay ang flex, So, the point is, yung politika may panahon para doon, pero yung paggugobyerno, kailangan lagi mangingibabaw tao. Kita mo, mangingibabaw ang tao. Sino gumagawa nun? Di si Pangulong Bongbong. Nangingibabaw ang taong bayan bago ang politika. Hindi ho katulad mga kababayan ni Sara na puro pamimersonal yung alam niya. Lahat na lang mga kababayan, kung inyong mapapansin, kahit saan pumunta, pamimersonal yung ginagawa Our beloved Boss Mike, Boss Mike.